Good morning. I hope and trust that everybody will be watching, especially the churches, home churches of BCF. Now, why are we doing this? Because we desire na lahat ng ating mga home churches ay magkaroon ng pagkain. Ang salita kasi is pagkain, the bread of life. And we need to have life as a church. And we know that not by might nor by power, but by the Holy Spirit that is the gift of God through faith in the Lord Jesus Christ. The moment na tayo ay naniwala kay Jesus, nagput tayo ng trust sa kanyang salita, the Holy Spirit is there. Regalo, gift. Gusto yung magkaroon ng greatest gift? Believe in the Lord Jesus Christ. Trust His Word and you will receive the gift eternal life, which is the Holy Spirit. And always remind, wag niyong kalimutan, ang verse 17, He came to save you. At kung ako man ay nagkakamali, syempre hindi ka perfect, kahit na born in the Spirit ka, nagkakamali pa rin tayo. Pero yung sin na rebellion, hindi mo pwedeng makita yan sa born in the Spirit. Kasi nga, Holy Spirit na ang nandyan, na receive mo na siya. So, imposible kang magkasala. Kasi ang general na kasalanan, sin, walang S, is rebellion against God. So, makonsider kang antichrist. Now, yung mga mistakes, lack of knowledge, yun ang ikakapol natin. Kaya nga, tayo bilang church, it is our duty. Your duty, my duty, to get closer to God. Para hindi ako ma-fall. Ayoko ma-fall. Pag sinabing fall, fallen from the glory of God. So glory means works of God. Mighty works of God. Like ang clouds is the glory of God, the display of works of God. Hindi mo pwede sabihin may engineer na nag-engineer ng mga mountains. Yan ay gawa ng Diyos. Kaya tinatawag natin, that's the glory of God. So, kapag may ginawa ang Diyos sa'yo, especially yung pagbabago, kasi pumunta si Jesus para i-save tayo, hindi lang para i-save tayo, kundi i-transform pa. We need to know the salvation package. Kapag hindi ito naintindihan ng church, talagang tumitigil kayo. So, kailangan nating understanding because understanding is power. So, yung tatlong P na yun, dala-dala natin sa church natin. Presence, we know how to invite the presence of God. That's why, tuwing Sunday, may service tayo. Ginagather tayo ng Diyos. Ano bang lumalabas sa atin? Praises, we clap, we dance, we enjoy the Word of God tuwing service. Right? Sunday service or whatever services that we have. Ini-enjoy natin yung Word kasi ang Word is like siya yung yung kailangan ng Holy Spirit. Activator. Pero kailangan yung salita, kung hayaan mo lang ang Bible dyan, hindi naman ma-activate yung Holy Spirit. Kailangan ang salita, papasok sa tao at paniwalaan niya. The moment na i-express mo with belief, with trust in that word, the Holy Spirit will be activated. Matagal na akong nagtuturo sa inyo sa Equipping the Saints how to operate the faith. Ang faith na ino-operate naman. Saan mo nilalagay ang faith mo? Pwede sa pera, sa doktor. But we Christians, we put our faith in the Lord Jesus Christ. Pag sinabi mo, I trust God, you trust the Word. Whatever, kung ano yung word doon, kahit anong word doon, pinapaniwalaan mo, nagtitiwala ka. You don't move against the word. Yun ang ibig sabihin ng trust. Iba naman kasi, yeah, I trust the Lord, pero wala kang ginawa. May gagawin ka. Ang gagawin mo is to get the word, which is the principle of God, believe, do it, and you shall have it. Kasi ang Holy Spirit, hindi siya ma-activate kapag hindi believe. Tandaan nyo ang protocol ng Lord. When you believe, you shall receive. So today, are you willing to believe? Yes. Do you believe? Yes. Then you shall have it. See to it after meeting
Meeting after meeting, uuwi kayong may na-receive kayo. Lugi kayo pag nagsimba kayo, wala kayong na-receive. Dala nyo chismis din ang uwi nyo. So, kailangan may dala kayo. For God did not send His Son into the world to condemn the world. Ito yung laging nagsisave sa'yo. Kung napalo nyo mga anak nyo, you feel guilty at the devil will use that as i-accuse ka kasi accuser and devil, di ba? So, but pag may pangtama ka na salita ng Diyos, matutunaw lang. Because greater is He that is in me. Kaya nga, importanteng na-receive yung Holy Spirit. Huwag niyong i-receive, iluwa. I-receive, iluwa. I-receive it and then allow it to stay there kasi resident siya. But it needs activator. At tayo ang activator using the Word of God. Tama ba? So, but to save the world through Him. Sa pamagitan niya. So hindi pwede kahit yung Holy Spirit na tinanggap nating regalo, ang usapan kailangan dadaan sa cross. Kaya nga yung prayer ko sa anak ko, Lord, allow us to enjoy the favor of the cross. Yung death mo may mga bunga yan. Allow us to enjoy that. So you live that you die that I may live. You become poor that I may be rich. Gusto ng Lord maging social ka. Social means society. You belong to a group. Society is a group. You belong to a group na kung saan you excel. Di ba dito sa lupa? Yung mayayaman, may mga sila, may mga grupo sila at tinatawag silang mga mayayaman. Kaya tawag sa kanila society. Hindi ibig sabihin na society is material eh. Society is a group of people having the same culture. Tulad ng LGBT, one society yan sila. Oo. Pag sinabi mong social, you are in the society. Tama ba? Hindi yung dahil nagdamit ka na maganda, social ka na. Ano ba yan? Eh yung prostitute po, nagdadamit, sobra-sobra, hindi mo na alam ko. Pero hindi mo matawag na social, di ba? Bakit? It's all because you don't understand. Church, you have to understand that Hosea 4:6. You are God's people. Bakit ka napo-fall down sa sarili mong flesh or sinful nature? Bumabalik ka sa dati. Simply because kulang ka ng kaalaman. At kapag hindi mo yan natanggap, you don't have the urge to really know more about the Word of God. Kaya hunger and thirst is the Word. Kapag may hunger ka, may thirst ka, you shall be filled. Kaya mahirap sa mga Kristiyano na walang hunger and thirst. Malaman mo naman sa church, they are phlegmatic. Walang response, palakpak. Tinitingnan mo na yung mga ibang tao bago sila magpalakpak. Hindi, doon mo makita wala silang direct relationship with God. Tama ba? So, my people are destroyed. If I am a people of God, bakit ako nadi-destroy? Nadi-distract pa ng demonyo, nasisira pa ako, simply because wala akong alam. Or maybe ang alam ng Diyos na binabasa ko, nire-reject ko, nilagay ko yung aking sarili na alam. I also reject you, sabi ng Lord, as a leader because you have ignored the law of your God. I also will ignore your children. You see, it's a curse. Until the next generation, i-ignore ka ng Diyos, biruin mo. Kaya marami ang nagpipray na hindi nila alam na hindi nakakarating sa Diyos. Iniisip lang nila nakarating pero wala silang steps, wala silang basihan. We should base it in the Bible, in the Word of God. Then surely we see the result. Okay, dagdagan po natin ang alam natin na sa church nandito tayo. Ito yung church na talagang love meeting. Kung talagang lagi kang nasa meeting, hindi ka na tinatawag. Kasi sana patawag ako ni pastora, sana patawag ako ni pastora. Depende yan sa iyong relationship kay Lord. Willing ka.
Kasi lahat naman tayo tinawag. Kaya hindi tayo nag-grow, ganyan ang attitude natin. Sana. Alamin mo ang activity sa church. Be in that activity. Be in the presence of God. And He knows. Siyempre, nahiya ka mag-attend, lalo nang laging wala ka. Nahihiya ka, hindi ako pinatay. You're not still a part. You're still in the, para pang, magpapa-enroll ka ba? Kasi kung part ka na ng body of Christ, katulad ni Pastora Jonah, lagi kong mini-mention sila. Kasi they should be the example. Ikaw, Pastor, alam mo, walang tabo yung ating mga doon. Wala kang pakialam kasi lagi kang late. At hindi man lang na yung makeup mo. Anong service yon? Diba? It's time we say, di mass service. Kaya walang meaning din yung pupunta kayo parang Catholic kayo na pupunta lang kayo, uupo doon kag magganito. Tapos unahan uwi. You can imagine walang relasyon. Hindi tayo religion. Relationship tayo. May pakialam tayo. Kaya maraming tao ayaw sa atin kasi ini-scrutinize tayo, which is the work of the Holy Spirit. Kaya nga sabi nyo, okay, Pastora, i-revive na natin yung young professional. Prepare na ba kayong halukayin ang mga bituka ninyo? Kasi pag magpagamit po kayo, pati tenga, pati yung hindi nagkuhan yung kilay mo talagang mapansin. So huwag kayong magalit. Pagpansinin kayo. Kaya nga tayo nandito sa media. Ako, I really bless Facebook. Kaya naman ang Facebook, binibless ako. What you bless, it will bless you back. What you curse, it will curse you back. Sinampul ko na yan. I hate math noon, kaya hinate din ako ng math. What you hate is mag-hate din sa'yo. What you sow, you reap. That is the principle of God. So, sabi niya dito, love grows with fellowship. That's why fellow means fellow believer, fellow ang pag-ibig ng Diyos ay mag-grow dito. Lagi kang wala. Anong i-grow dyan? Meron tayong sa Facebook na hindi makita yung pangalan mo. Pero pag nandyan yung mukha mo, like. Pag yung salita lang ng Diyos at iba yung nasa picture, ignore. Doon mo makita walang relasyon. So, huwag kayo magalit sa akin. Sinasabi ko lang ang conduct at saka behavior natin ay hindi mag-jive sa Holy Spirit. Fellowship pamilya. Hindi yung pipiliin mo lang. Si Lord ang naglalagay ng pamilya sa atin. Because sa family, doon mo makukuha ang help. Katulad nito, we ask for prayer kay Jollibee. Everybody is praying kasi naman, I'm praying for you. Once na ang pamilya ko humingi ng prayer, natural, magpipray talaga sila kasi ako, nagpipray. Sino ka? Hihingi ka ng prayer na hindi ka nga nagpray doon sa tao. That's why involvement. You've got to be involved in the church. Sabi niya, kung ano man yung in-involve mo, yun din ang iyong marireceive. Pero pakita ka na okay ka, mabuti ka, malinis ka. Natural, nobody. Mukhang na, hindi nila ikaw makilala sa fellowship kasi minsan ka lang or talagang hindi ka nagpa-identify. Identity is very important. I know who I am. Kung tatlo lang ang mag-amen sa'yo, anak mo pa, natural. Mukhang hindi ka identified as the family of God. Fellowship. Love grows in the fellowship. Gagamit tayo ng salita, John 14:22. And the Bible said, for God so loved the world. Diba? Love kasi is God. Ilagay natin, love grows in fellowship. Palitan natin, if God is love, God grows in the fellowship. Mag-grow ang God sa'yo. A big God. Maliit na God, mag-grow siya.
Sa fellowship. Kasi promise niya, nandyan daw siya sa fellowship. Kung ikaw lang, kayo lang, siguro mag-grow ganyan lang. Pero kung gusto niyo yung paraan ng Lord as a church. So why do God intend to show Himself to all of us? Kasi tayo yung pinili ng Holy Spirit. Remember, si Jesus, pinili niya ang Jewish body. Nung umalis na siya, diba, Jewish siyang namatay. Kanyang katawan. Pinili niya yung katawan ng Jewish. Nung bumalik ang Holy Spirit, pinili kanya na maging katawan. So, sabihin mo nga sa sarili mo, am I chosen? Well, nung pumasok ang Holy Spirit sa'yo, ano pa bang ibig sabihin yan? Oo. Kaya lang marami sa inyo yung tumanggap ng Holy Spirit, hindi niya naman inalaw na maging leader. Gusto niya siya pa rin ang leader. Kaya tingnan mo ang buhay mo, parang hindi consistent kasi ang karakter ng Holy Spirit, consistently. Kapag hindi ka consistent kahit sa fellowship, tell me, kung Holy Spirit yan, that is you. Tayo kasi hindi tayo consistent. Ang Holy Spirit na nasa atin, yun ang consistent. Yun ang may prutas. So meron kanyan, meron ako. Bakit? For what purpose? Bakit binigyan ka ng prutas? Kasi ang Holy Spirit enabling. Yung love mo yung pasensya mo hanggang dyan lang. Yung self-control mo hanggang ganyan. But when you allow the Holy Spirit, He will give you beyond that what you need. Kailangan mo ng pasensya na ganito. Tumawag ka, nandyan lang eh. Okay, Lord, I allow you. Hindi, wala na ako. Ito take over niya. Surrender lang ang kapital. Surrender, Lord, and then the Holy Spirit will take over. Yung mga hindi mo kaya, bibigyan niya ng kakayanan. That is grace. That is enabling power. That is the fruit. Bakit may fruit dyan? Preparation sa iyo para magawa mo ang hindi mo kayang gawin. Naintindihan natin? What makes you different from the people outside the world? Kaya worth it talaga na maging holy. Pagdating ng panahon, at the end, alam natin na yung mga taong walang Holy Spirit, they are dead before God. So God, they cannot depend on Him. I mean, God cannot defend them. God cannot sustain them. God cannot give what they need. Because God is not their God. Wala silang Holy Spirit. Dito sa last hour, ipapakita sa Book of Acts. Dito na tayo na days. Sa Book of Action, Acts. Kaya pag wala kang action, ikaw pa rin ang nagsisimba, katabi mo pa rin yung empty chair, ibig sabihin, walang Holy Spirit. Walang added unto it. So in other words, ang Diyos natin ay multiplier. He's the master of multiplication. Kung totoong nandyan siya sa'yo, yan na yung karakter mo. Hindi ka papayag na lugi ka. Hindi ka papayag na ninakawan ka. Hindi ka papayag na nabawasan ka. Kundi ang anak ng Diyos laging gain. Because the pain had already been done sa cross. Tapos na eh. Sabi ng Lord, namatay nga ako para mag-gain ka. Namatay ako para maging beautiful ka. Kasi dati ang pangit mo. Pangit ng ugali mo, pangit ng mukha mo, pangit ng lahat. Pero dahil namatay ako, the beauty I'll give you the access to receive what you don't have. That's why kapag may Jesus ka, yung Jesus ko ang Jesus ko po walang lack. From love to yung prutas, lahat yan, meron yan. Depende sa akin kung gusto kong gamitin. If you love your family, you should have patience kasi ang patience number 1 yan. Hindi naman talaga lababol ang mga tao including yourself.
But because of this love, which is God, you are able to love yourself. No, halata mo ang mga taong hindi nila love ang sarili nila. They hate people. Oo. They always say na mabuti sila. Lalo yung mga taga-abroad na Pilipino, ang yabang nila. Kung muna ka-abroad. Dati, di ba, hindi naman ganyan ang mga salita nyo. Naglulong kayo na maka-abroad. Tulad ni si Jackal, yung aking anak-anakan dyan sa Canada. Ay, mami. Ayan, ibibisto kita. Ayan, Pilipinas, ang baho. Bakit ka pa umuwi? Alam mo pala mabaho ang Pilipinas. Patatay-tatay, digong ka pa dyan. Ayan na naman si mami, ako naman nakita, yes. Gawin kitang example, anak kita eh. So I want you to, magbago na kayo. Hindi puro, kahit ibig sabihin, nasa Canada ka na. So sobra naman na overwork ka, sa CR ka na lang natutulog. Pero maganda ang bahay mo. What a thinking, di ba? Tapos magpapatayo ka ng bahay dito, wala naman nakatira. Tapos nandyan, nagpapakaslave ka sa USA. So pag anak ka na ng Diyos, sabi ng Lord, don't you see? Dito ginawa. Ginawa ko na lahat para mag-enjoy ka. Kaya seldom kayong makakita ng taong believer na nag-enjoy ng karangyaan ng Diyos. Mayaman ang Jesus ko. Mayaman ang Diyos ko. So bakit doon kayo sa gilid? Samantalang kanya naman ito lahat. Kaya yung mga hallelujah nga, ang inyong mga hindi nyo gina-embrace yung inyong assignment. Diba, pag embrace kayo, kilala kayong pastor sa BCF, nagbabow down sila, ay si Pastora Jun, ay si Pastora Pero may gagawin ka naman, hindi yung parang bumibisita ka rin sa church sa parang si Binihin. Hindi ganun. Diba, may ginawa ka behind. Para yung halaga mo, wino-workout mo yan. Ang lahat ng BCF, kung gaano nila ako karespeto, respetuhin ka rin. Hindi, namili ka, parang sasama-sama ka sa kanila. Samantala, ini-elevate ka na ng Lord. Hindi nyo na-embrace ang salitang pastor. Ang pastor ay kasama ni Jesus. May kasama ba ni Jesus na parang slave ka dyan? Diba? Hari siya, diba? You are one of the kings. That's why He is the King of Kings. Okay, let's go 1 Corinthians. John 14:23, sabi niya, then Judas, not Judas Iscariot, said, but Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Dito sa BCF, hindi naman lahat nag-o-obey ng teaching ni Jesus. Nandyan lang, present, pero walang intention na mag-obey. Remember the word obey? Pag nag-obey ka, papatayin mo lahat ng gusto mo. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. Kaya yung residence, yung Holy Spirit, kasama na ang Father, the Son, and the Holy Spirit. Taking residence sa inyo dahil nag-obey kayo. And anyone who does not love me, do you love Jesus? Huwag mong introduce si Jesus na mali. Kasi kung may relasyon ka sa Kanya, you will tell more about Him. Because if you are the friend of Jesus, He will tell you His secret. Will not obey my teaching. Eh, marami po nagsasabing Christian sila pero hindi naman sila nag-o-obey. Eh tingnan mo, bakla pa rin. Tumboy pa rin. Sinungaling pa rin. They keep on talking against BCF na para bagang sila ay perfect. Tapos ipalabas pa na, ay kaya kami umalis dyan kasi ano yan, ganyan-ganyan. Pero kapag mag-research naman kayo, para fair, yung mga nagsalita against katulad kay Twinkle, alam mo kung sino ka?
kung bakit ka umalis dito. Kasi nadidisplay ng Holy Spirit yung mga ginagawa mo. Sa loob mismo ng church, may mga ginagawa kayong karumal-dumal. Sino naman ako? Pastor ako eh. Kailangan sawayin kita. Alam mo naman, titingnan ko lang ang demonyo na nagda-dancing queen sa loob ng church. Kailangan sawayin. And these words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Did you obey God's teaching? I obey God's teaching, kaya tayo nandito. I am obedient to God. You are obedient to God. Magkaroon tayo ng society. Yes, social kami. Ginawa niya ang langit at lupa. Bakit tayo mag-meeting sa magduko-duko? Nandito ang Happy Hotel. Thank God pala kay Valerie. Diba? Si Valerie, alam niya na I'm praying for her, maging ang kanya mga businesses. Kaya po yun, connection. Yung mga anak nyo, kahit mental ill, pag nalaman na BCF, yung mga mayor dito, i-recommend. Hindi na nila tanungin kung medyo may ganun yan. Basta i-recommend mo dahil kay Jesus, no? Na-promote. Ganun lang tayong lahat. Walang perfect sa atin. But because of Jesus, He will fill in the lack. Kaya ang church po, ang pinaka-the best na life here on this planet Earth. Pinaka-powerful na mga tao sa balat ng lupa ay ang katawan ni Kristo. Bakit? Kasi nandyan yung Holy Spirit. Nandito siya sa ating loob. Tell me kung di ako powerful. Powerful ka rin kasi nandyan. Hindi mo lang alam gamitin. So, we should rejoice. Kaya sabi ng Lord, let the redeemed of the Lord say so. Hindi pwedeng tatamimi ang bibig mo, na-redeem ka na nga. Sinong tao na ni-redeem, nilibre, tapos sasabihin lang, pagtalikod, marami pang salita sang naglibre sa kanya. Pinag-aral, dinala yung pamilya sa sinaway lang. Dahil hindi naman maganda yung ginawa sa church. I-erase lahat, it's okay. Church na yun. Sino ngayon ang lugi? Di ba kayo? So kaya nga, kahit saan man kayong church, kung ganun pa rin ang ugali ninyo, parang nag-transfer lang kayo ng location, pero the same pa rin ang effect. Tandaan nyo, pag bakla kayo na believer ni Jesus, iba ang Jesus nyo. Ang tunay na Jesus na nagtatransform, hindi nagtatransplant ng gender, kundi nagtatransform ng puso. Kasi pag nagtransform, madami naman mga bakla na nagbalik loob sa Lord. Kahit na nga nagtransplant sila, nagpapastor na sila ngayon, hindi nila pinapaalis para ma-remind sila kung anong mga karumal-dumal ang ginawa nila sa creation ng Lord. Alam mo kung totoong Jesus meron ka, ako din, masama din ang ugali ko kasi ang tao, sinful, natural yun. Nangangalunya ka, adultery, whatever. Pero ang magandang balita nga, pumunta si Jesus para i-transform. Babaguhin ka. Dati kang mahirap, maging mayaman ka. May matagal ka na sa Christian, mahirap ka pa rin, medyo questionable yan. Ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa Kanya. Dahil ang principle ng Lord is going up to heaven. Biyaheng langit tayo. So, marami akong trabaho sa bahay, marami din ko trabaho sa bahay. But we have to fellowship. Dahil yung love, ang God na nasa atin, kailangan niya rin ng pagkain. So, pag uwi natin sa bahay natin, naging mas effective tayo. Under the roof of our house, ay ang Jesus ang presidente. Walang mura dyan. Walang inggit. Walang chismis. Doon muna sa bahay mo. At kapag na-transform ang bahay mo ay maging ilaw ng mga tao. So, lalapit sila. Ang tendency ng tao nasa dilim, talagang maghanap siya ng light. And if Jesus is the light na nasa iyo, talaga alam mo na nandyan siya ang light kasi lumalapit sila sa katulad ko. Inuumaga ako minsan kaka-entertain ng mga gustong magpa-pray over, through line, kasi nasa digital na tayo, age. And so, you can
Nung dati-dati, ilan lang ang makounsel ko. Ngayon, marami. Iba pa yung pupunta sa bahay, iba pa yung matawag, nagme-message. You need to tend kasi ano yan flux ng Lord yan. And because you love God, hindi ka nagre-reklamo. You're always available kahit hindi BCF. Like kay Doktora Pacalda, hindi naman sila BCF, si Valerie. Nagsisik sila ng advice sa iyo. It means to say, they need Jesus. They don't need BCF. They need Jesus. So, we call ourselves BCF kasi victorious tayo. Nag-assemble tayo to help other people. We are called blessed to be a blessing, just like si Abraham. Saan yan? Genesis 12:3. Mukhang Israel yan. God called us to be blessed people. May attached diyan na response. Kung gusto mo ma-maintain na blessed person ka, you keep on blessing other people, i-maintain mo yung blesser ka, para, wow, I'm a blessed person. Hindi yung ngayon ka lang mag-bless. So tomorrow, curse ka na. The Lord had said to Abraham, nung araw wala pang Holy Spirit, nung ginago na ng Lord ang pangalan mo, nilagay niyo yung sarili niya. Ang pagbabago ng tao ay ang sarili niya. Go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. God will always show us the way, how to do it. I will make you into a great nation. What do you mean by great? Sikat. Paano yan kung hindi ka talaga napapansin, hindi ka sikat, hindi ka great, small ka? Sabi niya, I will make you into a great nation. Ang nation po, hindi yung land, nation like USA, no. Nation is one group pa rin. Ethnic groups. Katulad ng Pilipino, the same language, the same culture. Yan, tinatawag na tayo na nation. Start from a family. Start sa pamilya mo. Kung yung pamilya mo, puro mura, talagang hindi ka effective. Lagi mong minumura ang nanay mo. Yan na ngayon ang Pilipino. So ako Pilipino ako. I will stick to the nationality na binigay ng Lord sa akin. But I must be identified as godly Filipino. Laging nakalagay ang God. So, hindi mo ako marinigan na minumura ko ang nanay ko. At hindi ako nagpapatato para sabihin na matapang ako. Tama ba? Kasi may mga tato, tinatatuan yan, tanda ni Satanas yan, parang baka, yung mga, ikaw nabilong ka sa pen ko, tatuan kita. Yon po ang ibig sabihin ng tato. Wala pong masama kung magpatato kayo. Ako, I am the property of Jesus. Gusto ko magpatato dito, Jesus. Hindi po kasalanan yung tato, yung magpa-identify ka. Kasi doon ka makakakuha kung anong identity mo, okay? I will make you. Siya ang gagawa na maging great ka. And I will bless you. So, without Jesus, you will never be great. Ladies and gentlemen, kahit anong gawin mo, I will make your name great and you will be a blessing. Yan ang pinaka-purpose. Are we a blessing? Church ba tayo na nakaka-bless ba tayo? Kasi kung hindi, magsara na lang tayo. Mabuti pa kaya, magtanim na lang tayo ng kamuti, may harvestin pa tayo. Kesa naman meeting tayo ng meeting, praise the Lord tayo, wala naman pala tayong purpose. Nakita natin, 27 barangays, inabot muna natin. Nakakaya naman, pupunta tayo sa ibang nation, hindi ba natin naabot yung ating makapitbahay? Cross-choral muna bago cross-culture. Palakpak. Start within you. Did you bless your family? Bago kayo mag-tang-tang-tang, i-bless yung pamilya nyo para makabless kayo. Ang tatapang ng mga vloggers, yun ngayon ang ating fight, the live stream versus vloggers. Live stream is giving life. Kapag nakarinig sila ng salita, mababago ang pananaw nila, magiging beautiful ang tingin nila sa mga apo nila, sa mga
ano nila, sa pamilya nila, magiging maganda ang tingin nila. Hindi yung tang-tang. Ginagawa nating basura ang ating sarili. Ito yung nangyayari sa Pilipinas. Now, I am praying talaga. It's not only prayer, but you have to start within you. Na Lord, I would like to be a blesser. Maraming gusto kang kaibiganin because nakakakuha sila sa iyo something na galing sa Diyos. You become a channel of God's blessing. Yun ang tanungin mo sa sarili mo, naging channel ba ako ngayon? Naging channel ka ba ng Chanel? O naging channel ka ng salita ng Diyos? Walang problema sa mga Chanel, mga material na bagay, mawawala din naman yan eh. Kaya ang sabi sa atin sa Bible, huwag kayong mag-stick sa mga material na bagay at ipahambog. Kasi kalabog, vlog. Tapos you go to your womb, from the womb to the tomb. Pero sabi ng Lord, I will rescue you, bubuhayin kita sa bagong buhay. Kahit ngayon pa lang, kung may edad na kayo, ako, I thank God, binigyan na naman ako. Walang stop ang platforms. Platform. Ano yung platform? Assignment. Medyo high-tech na ngayon. Nung araw, garden. So assignment mo, hope. Tingnan mo yung hope mo. Yan yung presentation mo kay Lord. Yan yung expression mo kung sino ka. Kung ang garden mo naman, walang ma-harvest dyan. Ibig sabihin, yan ay garden ng tamad. Pag masipag ka, talagang fruitful yung garden mo. Siyempre, ikaw yung gardener, masaya ka. Lagi kang nag-harvest eh. Katulad ko, I thank God for Joy Bacod. Kahit malayo sila, si Ken, si Mark Ojero, ang anak ko, siyempre included na. Kasi naging hero din ang anak ko eh. Hindi naman siguro ako masabing social kung wala akong Everest. And my daughter gave it to me. It's God. Kasi nagtanim naman ako sa anak ko. Pinalaki ko siya ng maayos. So, in gratitude siguro, dahil nakita niya how do I love her, siyempre, mag-express din siya ng love niya. Kaya binigyan niya kami ng Everest, ng sasakyan na yan. Dugo at pawis niya rin yung binigay niya dyan para mabigyan ng prestige yung nanay at tatay niya na nagsiserve sa Lord. Nagsiserve na rin siya, di ba? Kasama kami nagsiserve para bigyan ng prestige na pwede palang maging pastor ang sosyal. Amen? Yeah. I've been in UAE several times because of my daughter, Abu Dhabi, Dubai, at saka sa ibang mga bansa because of the Lord. Si Lord lang talaga lahat. Marami siyang gagamitin na tao. Ito yung dating may-ari nito, kung nakarinig si Kuya Boyce, Loretta Cafe ito noon. Kung makikinig si Ma'am Loretta Loretta Cafe ito noon. From Korea, pumunta ako dito kasi siyempre family na kami spiritually. Pagpasok ko dito, lahat ng tao kilala ko. Si Ma'am Loretta hindi. Kaya sabi niya sa akin, hindi nila ako kilalalin. Yun. Sabi ko sa inyo, hindi ako may-ari pero parang ako ang may-ari. So, sabi ni Kuya Boy, sabi niya, oy, pag dumating yan si Pastora, ha, bigay niyo yung bagong luto natin, ipatikim sa kanya. O de, libre. Yung mga kasama ko lang magbabayad. Ganun kapag, like katulad nito, if I can go to venue at saka doon sa Punta Isla, because of the Lord. I advise Valerie noon, kasi down na down siya noon. Sabi ko, tingnan mo ha, yung lake, binigay ng Diyos yan. Did you acknowledge? Yes. Diba? Ano nilagay nyo dyan? Tilapia. Sa ibaba may tilapia naman, pero aakyat pa kami dito because of the lake, not because of that tilapia. Diba blessed kayo na binigyan kayo ng pagkakataon na yung natural na ginawa ng Lord, binigayan sa inyo para pagkapirahan nyo. So doon na, siya. I hope narinig niya to. And then, stir up siya. Yun, kapag kulang tayo sa word talaga, na nangihina tayo. Glory ang tawag doon.
So, kailangan natin mag-bear ng glory kahit sino. Si Ryan, milyonaryo din yan. Pero bakit sila lumalapit? Kasi alam nilang may makukuha sila sa Diyos. Kung sino yung line mo, doon na yung line ng iyong faith. Ito si Pastor Israel ng Singapore. Kalinya na natin. Kaya imagine, whatever you desire. Let's say, pag pupunta ka ng Israel, may tatawagan ka, ganun lang si Lord. Kaya akala ng mga tao, wow, daming pera nito ni Pastoran, doon siya sa ganito, ganun siya ganito. Puro pabor yan. Pupunta ka, syempre, and then pag uwi mo, may dala ka pa, which is totoo yung sinabi ng Bible. Yun po ang church. Kaya the most powerful, beautiful people are the church of the Lord Jesus Christ. May God bless you and may you continue to grow. Kahit na ganito lang, ma-ignite natin yung ibang churches. Hindi po condemner ang Lord. Medyo sundin lang natin ang salita ng Diyos. Paalala lang ng BCF, hindi po perfect ang BCF. Kaya nga tayo nagsishare kasi kung ano yung enjoy natin, i-share natin. Nag-enjoy tayo, di ba? Nag-enjoy tayo dito, ipakita natin. Pero dapat meron tayong gagawin. God bless you, we love you. Pakita mo ang ating mga leaders. Ito sila, bawat isa, 1,000. Pag nakita nyo isang itsura, may 1,000 dito. 1,000 na tao yan. Ito, 2,000 ang tao niya. Ayan. So, kala mo ko kunti lang tayo, pero we are multiplied by Pastora Jennifer. Magiging pastor na rin ito. Ayan. Overcomer and New Life. At si Tintin, our camera woman. And also, yung ating, Shaina from Korea. Annyeonghaseyo. Okay. God bless you. Nandito tayo sa Habutil. Would like to greet Valerie. Congratulations. Keep on fighting the good fight of faith. We're just still here. Nandito lang kami sa paligid, nagpipray sa'yo, nagagamitin ka ni Lord for many, many businesses. Lahat ng mga business mo, gagamitin frontline lang yan. Pero the source is the God who created you. God bless you and your family. Amen.